Ang Kremlin ay hindi lamang isang gusali, kundi kasama rin ang buong pamahalaang Ruso na nagpaparami sa kanyang kahangahangang halaga. Maaaring ito ay dahil sa eliteng puwersa ni Putin na nagbabantay dito o ang mga sikretong mga ruta ng pagtakas sa ilalim nito na kumukurot sa kuryosidad. Ang mga kakaibang mga katangian sa seguridad na ito ang ating tatalakayin sa mabuti. Simula sa arsenal ng Kremlin na lumampas sa pagiging isang simpleng magarang armas sa Kremlin. Matatagpuan sa tuktok ng bukid ng Borovitsky, ang Kremlin ng Moscow ay parang isang lungsod sa loob ng Moscow, dating tahanan ng mga royaltad Ruso at ngayon ang opisyal na tahanan ng presidente ng Russia. Nakakatawa, hindi ba, na ang pangalang Kremlin ay nangangahulugang palasyo sa loob ng isang lungsod? Madalas na ginagamit ang terminong ito bilang metonimiya para sa pamahalaan ng Rusya. At para sa mga interesado, ang Kremlinolohiya ay ang opisyal na pag-aaral ng politika ng Soviet at Rusya. Simula sa pagtatayo nito noong 1156, nang iniutos ni Prinsipe Yuri Dolgoruki ang pagtatayo ng unang kuta ng kahoy hanggang sa pagiging bahagi na ng bokabularyong Ruso noong siglo XIV, pinalawak ng Kremlin ang kanyang impluensya sa labas ng mga pader nito. Ang obra maestra na ating tinitingnan ngayon ay hindi isang biglang likas lamang, kundi isang likhang kamay mula sa katapusan ng siglo XV na nabuo mula sa mga pangarap ni Prinsipe Ivan, ang dakilang ng Moscow. Iniisip niya ang isang kabisera na may kakayahang hamunin ang Constantinopla at tinawag niya itong Third Rome. Dinala ni Ivan ang mga arkitektong Italyano upang maisakatuparan ang kanyang dakilang pangarap at karamihan sa kanilang gawain ay patuloy pa rin hanggang sa ngayon. Sa loob ng Kremlin ng Moscow, matatagpuan natin hindi kukulangin sa 5 palasyo, 4 na katedral at ang kuta kasama ang mga tore nito. At upang gawing kumpleto ang lahat ng ito, mayroon tayong Grand Kremlin Palace, na dating tahanan ng mga emperador ng Rusya at ngayon ay tahanan ng Pangulo. Sa halos 3 milyong bisita noong 2017, maaari nating sabihin na ang Kremlin ng Moscow ay isang popular na destinasyon turistiko, hindi lamang isang tahanan. Bukod dito, sa pagtuklas sa malawak na lupaing kinatatayuan ng Kremlin, matatagpuan natin ang dating arsenal na may pagmamalaking nagpapatatag sa kanyang kuta. Itinayo ito una noong 1736 at dumaan sa ilang pagre-rekonstrukisyon. Ang arsenal ay naiiba mula sa katulad nito na ngayon ay nagiging museo. Patuloy pa rin ginagamit ang arsenal para sa mga militaris na layunin at bagaman ang mga turista ay naaayon sa isang plakang nagbabawal sa pagsusuri, ang kanilang nakakagimbal na istruktura na tila mahaba at may 2 palaparan mula sa unang sulyap ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga baril at tagumpay sa militar ng panahon ng medyebal. Sa halip, ito ay puno ng mga bodega. Ngunit sa tadhana ang mga iyon ay sinunog sa dulo ng ika-72 siglo. Makalipas ang pagkakasunog, pinaalis ni Pedro ang dakilang ng mga Hapones na may tawag sa isang piniling grupo ng mga arkitekto mula sa Rusya at Alemanya upang itayo ang arsenal ng Kremlin. Nagsimula ang konstruksyon noong 1702 na may layuning maging isang mahalagang simbolo sa Moscow sa pang-arkitekturang aspeto. Sa kasamaang palad, nagdulot ng pagkaputol-putol sa trabaho ang digmaang Hilaga laban sa Sweden dahil sa mga problemang pinansyal. Noong 1736 lamang ito natapos sa pamamahala ng General de Campo Burkhard Christoph von Munich. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang drama ng arsenal ng Kremlin. Noong 1737, isang sunog ang nagdala ng arsenal sa abumuli na nangangailangan ng prosesong pagpapabago mula 1786 hanggang 1796 upang maibalik ito. Sa paglipat naman sa epikong pag-alis ni Napoleon noong 1812, kung saan ang mga hukbong Pranses ay dramatikong umalis sa Moscow,
Iniwan nila ng pambihirang pag-iwas sa pamamagitan ng pagpasabog sa gitna ng arsenal. Anong pambihirang pag-iwas, tama ba? Sa lahat ng bagay, mula 1814 hanggang 1828, ang mga pagsisikap para sa pagpapabago ang nakatulong upang mailigtas ang arsenal na sumailalim sa isang pagbabago ng istilong neoklasikal. Inilipat ito sa isang museo bilang pagsasaya sa tagumpay ng Russia laban kay Napoleon. Kahit may nagtataglay na silid ng rehimento presidensyal, mahalaga na bigyang diin na ang Kremlin ay hindi isang residential area. Iba sa klasikong residential neighborhoods para sa mga autoridad o mayayamang mamamayan, ang teritoryo ng pangkat ay walang tradisyonal na uri ng tirahang gaya nito. Ang pagkakaroon ng silid ng rehimento presidensyal ay nagbibigay ng halimuyak ng militar, subalit malayo pa ito sa pagiging isang magarang pribadong tirahan. Kaya kalimutan ang mga mamahaling bubong o barbecue sa hardin sa loob ng pader na ito, mga kaibigan. Ito ang nagdadala ng malaking pagkakaiba, isang lugar na bawal para sa mga turista. Oo, pasensya na, hindi ka pwedeng pumasok at pagnilayan ang kadakilaan ng seguridad ng arsenal. Sa buod, ito'y isang pangkat sa loob ng isa pang pangkat, tagapagbantay ng isang kasaysayan na kasing kahanga ng mga kayamanang dating na bitbit dito. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga sandata ng Kremlin. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na ganap na magkaiba sa silid ng arsenal ng Kremlin na marahil ay narinig mo na. Ang silid ng arsenal ay nagsimula bilang isang simpleng imbakan ng mga sandata noong 1547. Ngunit ang pag-unlad nito ay hindi nagpatigil doon. Hanggang sa 1726, ito ay dumaan sa isang reforma at naging silid ng arsenal at talyer na pinagsama ang stable treasury, talyer at ang state court. Lumipat tayo sa 1844 hanggang 1851 kung saan itinayo ang isang bagong gusaling museo na may mga haliging napakagandang inukit sa puting bato. Noong panahon ng Soviet, ang arsenal ay nagsilbi bilang isang ligtas na tirahan para sa mga bagay ng halaga mula sa mga pribadong koleksyon at mga artifact na iniukit mula sa mga simbahan at mga monasteryo. Noong 1924, binago ang kanyang kahulugan at naging kilala bilang museo ng mga sining na pampagamit. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, mula 1941 hanggang 1945, kinailangan ilipat ang kanilang pasilidad patungo sa Ural. Noong 1960, ito ay nag-ugnay sa mga museo ng Estado ng Kremlin sa Moscow. Ngunit ang tunay na kayamanan ay narito. Ang exhibition ng Diamond Fund ay nagpapakita rin ng kanilang mga kayamanan sa silid ng arsenal mula noong 1967 na may higit sa 1,000 monumento ng sining na pampagamit. Ang lugar na ito ay isang tunay na kayamanan. At ano ang kahulugan ng kaluwalhatian? Ipinapakita nito ang pinakamatandang mga state insignia, mga kasuotan ng mga hierarko ng simbahan, mga royal na alahas, pilak at mga gawaing kamay na ginto na likha ng mga master mula sa silangang Russia at Europa, mga seremonyal na harnes para sa mga kabayo at marami pang iba. Tayo ay nagsasalita ng mga sandata ng Kremlin kung saan nagsasama ang kasaysayan at seguridad. Ngunit maghintay sapagkat hindi pa tayo tapos sa pagbabalat kayo ng mga lihim ng Kremlin. Ngayon, papasok tayo sa mundo ng personal na hukbo ni Putin. Ang mga guards ni Putin, si Vladimir Putin, ang taong ito ay nagtataas ng antas ng seguridad sa isang bagong antas. Simulan natin sa mga pangunahing bagay. Ang mga bulletproof na briefcase at mga high-caliber na baril ay simula lamang. Dahil siya ay nasa poder mula noong 2000, napanatili niya ang sining ng seguridad. Dating ahente ng KGB na naging presidente, may kakayahan siya na hindi lamang maiwasan ang mga politikal na putukan, kundi pati mga tunay na atake. May mga chismis na siya ay may sariling pribadong hukbo, handang kumilos tulad ng mga Vengadores. Dahil kapag si Vladimir Putin ka,
ang karaniwang seguridad ay hindi sapat. Hinaharap ng seguridad ni Putin ang malalaking hamon mula sa pagsusuri at pangangalaga sa bawat kwarto ng hotel hanggang pagtikim ng bawat plato ng diplomasya upang tiyakin na mananatili si Putin mismo na hindi masakta ng panganib. Armored cars, kinumpirma, drones, 2 beses na kinumpirma at mayroon pa itong darating. Mayroon pa siyang isang unit ng seguridad na pangsikolohiya na kayang ma-detect ang masasamang intensyon sa karamihan. Parang may mga bodyguard na may kapangyarihang magbasa ng isip. Patuloy pa tayo sa pagtuklas ng higit pa tungkol sa mga lalaking nakasuot ng itim na ang tungkulin ay bantayan ang pangunahing personalidad na siyang Kremlin mismo. Ang unang nasa listahan ng mga gwardya ni Putin ay ang Rosgvardia o mas kilala sa pangalan na Pambansang Gwardya ng Federasyon ng Russia. Pahintulutan mo akong maging malinaw, ang mga individual na ito ay malayo sa karaniwang security team. Sila ay isang malakas na puwersa na may isang misyon na kasing solemning iminumungkahi ng kanilang pangalan. Sa simpleng mga termino, ang Pambansang Gwardya ay ang militar na kalamnan ng Russia, direktang subordinado sa mismong dakilang leader, ang Pangulo Vladimir Putin. Naglalaman ito ng mga tropa ng kalupitan, mga puwersa ng pulisya, ang Center for Special Quick Response at pati na rin ang aviation ng Ministry of Interior. Sa maikli, kalimutan ang mga paradang militar. Ito ay prinsipal na pangunahing mapagkukunan para sa seguridad sa loob ng bansa, mula sa pagprotekta ng mga hangganan hanggang sa pangangasiwa ng mga krisis. Sila ay may malawak na mga mapagkukunan at hindi nag-aatubiling ipakita ang kanilang kapangyarihan. Nakakapagtataka, ang Pambansang Gwardya ay nagmumula sa mga sandatahang lakas ng Russia. Noong 2016, pumirma si Putin ng isang batas na lumikha ng independenteng ahensyang federal na ito. Ayon sa opisyal na dokumento, ang pangunahing misyon ay panatilihin ang kaayusan sa lipunan, labanan ng terorismo at ekstremismo, makilahok sa territorial defense, pati na rin protektahan ang mahahalagang pasilidad ng Estado at mga espesyal na kargamento. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ay lampas pa sa proteksyon ng mga gusali. Ang Pambansang Gwardya ay maaari ring magpunta sa mga international na misyon upang ibalik at panatilihin ang kapayapaan. Noong 2022, lumabas ang nakababahalang tsismis tungkol sa kilos ng Pambansang Gwardya patungo sa hangganan ng Russia, Ukraine at Belarus sa ilalim ng preteksto ng isang pagsasanay sa pagbabakbakan. Sa sandaling nagpasya ang mga puwersa ng Rusya na makipaglaban sa Ukraine noong Pebrero, ang mga tropa ng Pambansang Gwardya ay nasa unahan, lumalayo sa teritoryo na parang sila ang mga may-ari nito. Sa tila, ang kanilang pagkakaroon ay upang magbigay ng maligayang pagdating, ngunit hindi magiliw sa anumang lokal na pag-iimbot. Gayunpaman, mas lalong nagiging komplikado ang kwento. May mga tumitingin sa Pambansang Gwardya bilang isang estratehikong galaw ni Putin upang mapataas ang sistema ng seguridad at maiwasan ang sobrang responsibilidad. Sa kabilang banda, may mga bulong na ito ay ang lihim na baraha ni Putin, isang pribadong hukbo na inilaan upang harapin ang sibil na panggugulo o masasabi nga mga kolorete na revolusyon maging sa loob man o sa mga kaalyadong rehimeng banyaga. Ang buong sitwasyon ay karapat-dapat sa isang kwento ng pagsusuri. Inihayag ng lider ng Pambansang Gwardya na ang puwersang pangseguridad na ito ay ang tugon ni Putin upang hadlangan ang mga agitador ng ika-5 kolum at mga potensyal na rebelde na sanhi ng problema sa mga banyagang lugar. Sa maikli, ang Pambansang Gwardya ay ang hinaharap na kumakatawan kay Putin na responsable sa pagpapanatili ng katiwasayan at kaayusan sa Kremlin at buong Rusya. Kasunod nito ang regimental ng Kremlin
o mas di formal na kilala bilang ang regimental ng Pangulo. Ito ang kabalyerong kayang pagkatiwalaan na may banal na tungkuling protektahan ng Kremlin. Bilang isang espesyal na unit sa ilalim ng Serbisyong Federal sa proteksyon ng Rusya, ang kanilang misyon ay malinaw. Panatilihin ang katiwasayan ng Kremlin, protektahan ang kanilang mga kayamanan at tiyakin na ang mga kawani ng Estado ay makakapanatag na makakatulog ng maayos sa gabi. Sa pagbalik natin sa mga pahina ng kasaysayan, maunawaan natin ang ginagampanang papel sa Kremlin. Noong 1918, nang lumipat ang prominenteng leader ng Unyong Sobyet mula sa Petrogrado patungo sa Kremlin sa Moscow, sila ay nagtiwala sa proteksyon ng mga Sunsetter Land Guard Reds. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, tulad ng mga bantay, may naganap na pagbabago. No taon 1936, isang espesyal na batalyon ang pumasok sa aksyon, pumalit sa mga riflemen leton na pula. Sa pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinalakas ng rehimyento ang kanilang pagganap na pinagtatanggol ang Kremlin tanto sa loob at labas. Ang mga sniper ng rehimyento ng Kremlin ay ipinadala sa mga front ng Kanluran at ng Volkhov na pumapatay ng higit sa 1,200 sundalo at opisyal na Aleman. Dahil sa kanilang katapangan, sila ay pinarangalan ng prestihiyosong Orden ng Pulang Watawat. Pagkatapos ng digmaan, ilang beses na inilipat ang rehimyento. Nagkaroon ng pagbabago sa mga pangalan at pag-unlad sa mga tungkulin, ngunit nanatiling ang pangunahing misyon bilang isang matibay na kuta sa loob ng kuta. Sa pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1993, inalis ang rehimyento sa ilang responsibilidad ng pagbabantay. Gayunpaman, agad silang bumalik sa serbisyo. Pinoprotektahan ang libingan ng hindi kilalang sundalo at pinararangalan ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sila ay itinuturing na isang eliteng unit militar, hindi nagbibigay ng uniforme ang rehimyento ng Kremlin sa sinuman. Tanging ang pinakamahuhusay ang tumatanggap ng pahintulot para sa marangal na tungkulin na magprotekta sa mga autoridad ng pamahalaan at mga VIP ng Kremlin. Isa pang kompetenteng unit na responsable sa pagprotekta sa Pangulo ng Rusya ay ang tristeng presidensyal na serbisyo ng seguridad, SBP. Ang mga profesional na ito ay hindi lamang nagpapatiyak ng seguridad, kundi ang tunay na di nakikitang tanggulan sa paligid ng Pangulo ng Rusya, ng punong ministro, ng kanilang mga pamilya at tahanan. Kapag lumilikas si Pangulong Putin mula sa Kremlin, isang espesyalisadong unit ng SBP ang nag-aalaga sa pagpapatiyak ng seguridad ng lugar sa panahong iyon ng paglalakbay. Sila ay maingat na nagpaplano ng ruta na iniiwasan ang posibleng mga problema o kaguluhan sa sibil. Kapag si Putin ay naglalakbay sa ibang bansa, nagiging mas komplikado pa ang sitwasyon para sa mga bantay na ito. Ang unit na ito ay gumagana ng synchronously, nakikipagtulungan sa mga lokal na puwersa ng pulisya upang harapin ang mga banta bago pa man maganap ang mga ito. Mga plano ng paglilikas, walang alinlangan, sila ay laging handa na patakbuhin. Hindi mawawala ang pambansang departamento ng seguridad ng SBP. Ang mga dalubhasa na ito ay sumusuri ng impormasyon tungkol sa mga posibleng banta sa buhay ng Pangulo. Nagtatrabaho bilang isang grupo ng mga eksperto mula sa GRU, FSB at SVR na nagtutulong-tulong upang mapanatili ang seguridad ng lider. Kaya hindi lamang ang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang kaalaman ang nagpapanatili sa seguridad ng Kremlin. Ang lahat ng mga ito'y nagtatrabaho ng walang humpay upang protektahan ng Pangulo mula sa mga potensyal na banta at mapanatili ang mga sekreto ng Kremlin na ligtas. Ang seguridad ng Kremlin ay nagsisimula mula sa mga guwardiya,
Mayroong detalyadong mga plano ng paglilikas at mga estratehikong puntos na nagpapamalas ng kakaibang lakas nito. Ang mga kaaway ni Putin ay maaaring mag-isip muli ng kanilang pamamaraan pagdating sa kanyang proteksyon. At heto tayo. Sila ay nakikipaglaban sa isang lalaking ang personal na seguridad ay misteryo. Malalim sa loob ng Kremlin, mayroon si Putin mga sikretong exit routes na ginagawang kaduwaguhan ang karaniwang pagnanakaw. Kinakailangan nating pag-usapan ang mga heliponto at likas na mga sistema ng metro. Tila baga iyon ay mula sa mga pelikula sa aksyon. Una, ang heliponto. Upang makatakas mula sa kaguluhan na dulot ng mga irresponsableng motorcade, nagdesisyon si Putin na magpahintulot ng pagtatayo ng heliponto mismo sa puso ng Kremlin. Natapos noong Mayo ng 2013, hindi ito basta-bastang helipad, ito ay ang VIP na pook ng paglanding para sa helicopter ni Putin na Mi-8. Seryoso, kalimutan mo na lahat ng banta sa trapiko tuwing oras ng rush dahil si Putin ay lumilipad sa itaas ng lahat ng iyan. At huwag kang isipin kahit sandali na pinili niya ang lokasyon ng helipad ng walang kasarian. Siyempre hindi. May masusing pagpapasya upang matiyak na hindi makakaapekto sa mga vibrasyon ng arkitekturang Kremlin. Ngunit hindi pa iyon kalahati ng kwento dahil ang katotohanan ay si Putin ay nagdadala ng kanyang laro ng pagtakas sa isang bagong antas. Nagulat ka ba sa helipad? Eto pa, maghanda ka dahil mayroon siyang isang plano B at kabilang dito ang Moscow Metro. Oo, naririnig mo ng tama. Ang parehong sistema ng metro na ginagamit ng milyon-milyong regular na pasahero. Ang Moscow Metro ay hindi lamang isang karaniwang biyahe sa ilalim ng lupa. Mula noong 1935, ito ay naging isang malawak na network na naglilingkod hindi lamang sa kapital kundi pati na rin sa mga kalapit bayan na nagiging unang sistema ng tren sa ilalim ng lupa ng Unyong Sobyet. Ngunit ang nagpapahirap pa sa sitwasyon ay ang pagkakaroon ng pangalawang mas malalim na sistema ng metro, kilala bilang D6. Kilala sa ilan, ito ay itinuturing na ibinuo para sa paglikas ng importanteng tauhan sa oras ng emerhensya tulad ng isang nuklear na atake. Ang ideya ng isang lihim na tren sa ilalim ng lupa na nag-uugnay sa mahalagang mga lugar sa Moscow tulad ng Kremlin. Ang kede ng pambansang estado at ang kede ng FSB ay nagdadala sa isip ang mga eksena mula sa isang pelikulang James Bond, lalo na't may presensya si Putin sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga entrada para sa sikretong sistema na ito ay nakatago sa mga gusaling sibil tulad ng Russian State Library at Moscow State University. Kaya't posible na ang isang karaniwang aklatan o universidad ay mayroong sikretong passage patungo sa isang tunnel na inilagak noong panahon ng Cold War. Kakaiba, may mga chismis na ang punto ng interseksyon sa pagitan ng sikretong sistema na ito at ng regular na metro ay nakatago sa likod ng istasyon ng Sportivnaya sa linya ng Sokolnicheskaya. Ang sikretong luksang passage na ito ay inilaan para sa mga elite na militar bukod sa ilang mga sibilyang mapili ng random para sa evakwasyon. Mukhang tunay na sinusunod ni Putin ang prinsipyo ng pagiging handa sa anumang pangyayari. Hindi lamang siya nag-uusap tungkol sa mga may well-stocked na pantry. Mayroon siyang buong lungsod sa ilalim ng lupa na handang magdala sa kanya palayo sakaling may sakuna. Matapos nating banggitin ang isang literal na helipad at isang malawak na network ng metro, ngayon ay oras na upang pag-usapan ang sikat na armored train ni Putin na nagdadala sa kanya ng mabilis at sa palihim sa buong Russia. Ayon sa iba't ibang mga ulat, si Putin ay mayroong isang mamahaling ghost train na binubuo ng 22 mga bagon na itinuturing na epitome ng luho at misteryo. Gayunpaman, bago ang lahat, itatampok muna natin ang mga benepisyo at payagan ninyong linawin ko ang isang bagay.
Ang tren na ito ay hindi lamang para sa paglalakbay mula punto A patungo sa punto B. Ito ay isang tunay na mobiling bastion ng kaginhawaan at kaligtasan. Kami ay nagsasalita ng isang ganap na nakalagay sa kagamitan na gym, isang spa para sa balat na may kasamang mga massaging machine na anti-aging. Bukod pa rito ay isang Turkish bath na may steam room na malamang ay mas lalahok sa karamihan ng spa resort sa kagalakan. Hindi natin dapat kalimutan ang mga marangyang kwarto at mga sariwa ng mga bagon ng hapunan na marerendahan ng sagana para sa reperadong gourmet na pagkain na tiyak na pinahahalagahan ni Putin sa kanyang mga paglalakbay. Bilang karagdagang impormasyon, pulot-kiliti ang mga miyembro ng kawani na nakahanda sa 24 oras bawat araw, 7 araw sa isang linggo, na nakakarantiya ng kaligtasan ni Putin laban sa mga sakit. Ngunit hindi ito ang lahat. Ang tren na ito ay isang tunay na sentro ng aliwan sa Riles na may sinehan kung saan maaring mapanood ni Putin ang pinakabagong mga box office hits habang dumaan sa malawak na tanawin ng Rusya. Kakaiba nga, ang tren na ito ay hindi isang bagong pag-aari. Sa katunayan, ito ay na-order noong 2014, ngunit ang paggamit nito ay mas naging aktibo noong naganap ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine noong 2022. Kaya't maari kong sabihin na ang tren na ito ay halos parang isang naglalakihang kuta. Mga pinto at bintanang bala-resistant, mabigat na armadura. Si Putin ay naglalakbay ng may panlasa at ang kaligtasan ang siyang pangalan ng laro. Mga gamit na pangmedikal na nakakaligtas ng buhay ay handang gamitin, puro seguridad lamang. At narito ang isang nakatutuwaang katotohanan. Hindi ito lamang tungkol sa pag-iwas sa trapiko. Ang tren ay sobrang armored upang hindi ma-detect sa radar. Ngunit bakit tren kaysa eroplano ng Pangulo? Siguradong iyon ang tanong sa inyong isip. Well, simple lang. Ang eroplano ay sobrang maaaring madiskubre, nasa radar na literalmente. Ang tren, sa kabilang banda, ay maaaring mag-ikot na tahimik sa lupa. Ang mga amateur na tagmasid ng tren sa Russia ay matagal nang nagdududa sa kanyang pagkabuhay. Iniuulat ang mga pagmamasid ng isang tren na hindi nakalista sa anumang orasang o opisyal na database ng Riles. At tulad ng alam natin, ang particular na tren na ito ay laging nagdadala ng isang kahon na may kakaibang puting kupola na naglalaman ng mga antena at satellite nodes na responsable sa patuloy na pag-uulat kay Putin tungkol sa labas na mundo. Sa totoo lang, isang buong linya ng tren ay ipinasimula sa buong Russia na kumokonekta sa pribadong tahanan ni Putin sa mga pangunahing artery ng tren. May mga lihim na estasyon na ma-access lamang ng kanyang kababalaghan na tren upang panatilihin ang Pangulo na lumilipat ng walang anumang track. Kaya, oo, kapag ikaw si Vladimir Putin at may bigat ng isang bansa sa iyong balikat, ikaw ay nagtatayo ng helipad at mga underground na escape route sa Kremlin. Sa laro ng kapangyarihan, walang hindi iniiwan sa inisyal sa malaking palasyo ng Kremlin. Sa kakaibang seguridad nito, isa ito sa pinakamatibay na lugar sa bansa. Ang malawak na kompleks na ito ay lumalampas sa mismong palasyo, kabilang ang mga tanyag na simbahan, mga silid para sa mga pagdiriwang, mga gusali ng gobyerno at marami pang iba. Babalik tayo sa nakaraan. Tuklasin natin kung paano ito nakikipag-ugnayan sa seguridad at lakas ng Russia bilang isang makabuluhang piraso ng kasaysayan ng Russia. Noong ika-13 siglo, nag-umpisa ito bilang isang kuta ng kahoy na itinayo ni Yuri Dolgoruki noong 1147. Sa haba ng mga siglo, nagbago ito. Noong ika-16 na siglo, si Ivan ang Terrible at si Boris Godunov ay nagdagdag ng grandiosong palasyo. Ang grandiosong estrukturang ito ay ang dating tahanan ng mga Russian Tsar mula ika-5 siglo hanggang ika-9 na siglo.
Noong 1838, sa panunungkulan ni Tsar Nikolai I, binuo ng mga arkitekto na sina Konstantin Thon at Ivan Morozov ang obra maestra ng neoklasikong estilo na ating nakikita ngayon. Na may higit sa 1,000 kwarto, kabilang ang kinikilalang Andres, ang dakilang palasyo ng Kremlin ay pinagsasamang mga estilo tulad ng Renaissance at Russian Byzantine, nagdudulot ng elegansya, klase at mahusay na pagkakabuo. Ang kasaganaan ay binibigyang diin ng marangyang mga detalye, mga retrato ng mga royalty ng Europa at kahusayang dekorasyon ng mga disenyo sa mga pader at bintana. Ang labas ng palasyo ay tunay na obra maestra, pinapaligiran ng mga elaboradong gawa sa bato, mural, eskultura at iba pang dekorasyon na nagbibigay buhay sa mga pader nito. Ang palasyo ay naglalaro ng mga mahahalagang papel tulad ng pagdaraos ng mga seremonyang estado sa Bar Hall Alexander, pagtanggap ng mga dayuhang VIP sa Hall of St. George at pagtanggap sa mga bisita sa Tsar's Chambers. Ang kasaysayan ng palasyo ay may mataas at mababang puntos. Noong dekada ng 1930, sumailalim ang palasyo sa isang yugtong pagkaluma kung saan ang mga silid Alexandrovsky at Andreevsky ay naging Assembleya Hall ng Supreme Soviet ng USSR na wala ng kanilang mariging interior. Gayunpaman, noong dekada ng 1990, isang desisyon ng presidente ng Federasyonaya Rusya ay nagresulta sa pagpapayo sa mga silang nila. Ibinalik sa kanila ang kanilang dating kaluwalhatian. Mula 2023, ginagamit na ang dakilang palasyo ng Kremlin bilang tahanan at lokasyon para sa mga opisyal na kaganapan ng presidente ng Russia. Ang seremonya ng pagsisimula ng Pangulo ay ginanap sa kwarto ng orden ni Santo Andres. Ang mga paglalakbay ay maaaring hilingin sa mga organisasyon sa gitna ng mga opisyal na kaganapan. Matapos ang pahintulot ng hepe ng tanggapan ng komandante ng Kremlin sa Moscow. Ang malaking palasyo ng Kremlin ay hindi lang isang gusali. Ito ay kumakatawan sa sentro ng buong kapangyarihan pampulitika ng bansa kung saan ginagawa ang mga pinakamahalagang desisyon. Ang impluensya ni Putin ay umaabot sa lahat ng pampulitika ng bansa, maging sa loob o labas ng bansa, na bumubuo ng global na panorama ng politika. Ang Kremlin ay hindi lang isang tukuyan sa arkitektura. Sa pang-araw-araw na wika, ito ay isang lihim na code para sa gobyernong Ruso sa ilalim ng kanyang kontrol mula pa noong panahon ng Cold War. Sa kasalukuyan, nakatuon ang pansin sa ehekutibong kapangyarihan at sa kalakasan ni Pangulong Vladimir Putin sa Rusya. Ang Kremlin ay may mahalagang papel sa sitwasyong ito na isang simbolo ng absolutong kontrol sa isang uri ng nakakontroladong pamahalaan na iniwan ng malalim na marka sa larangan ng politika sa Rusya. Bukod dito, ang Kremlin ay hindi lamang hanggang sa estruktura nito, kundi kumakatawan din ito ng mataas na simbolikong kontrol. Kamakailan, naglabasan ng mga tsismis tungkol sa modernisasyon at pagpapalawak ng mga lihim na pasilidad sa Kremlin, pati na rin sa ilang mga lugar sa paligid nito. Mga ulat mula noong 2016 ay nagbanggit ng mga pagpapabuti sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa tulad ng bunker ng pamumuno sa ilalim ng State University ng Moscow, kilala bilang Ramenki Underground Facility, na inilaan para sa National Command Authority sa mga sitwasyon ng digmaan. Ang lugar na ito, na sinasabing konektado sa Kremlin sa pamamagitan ng eksklusibong Metro 2, ay isang nakakaintriga na paksa na karapat-dapat pagtuunan ng mas malalim na pagsusuri sa hinaharap. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kasaysayan. Ang nasabing underground metro ay sabi-sabing umaabot hanggang sa hindi bababa sa dalawang iba pang mga bunker sa labas ng Moscow. Isa malapit sa Voronovo at isa malapit sa Sharapovo. At para sa mga nagnanais mag-explore ng mas malalim, mayroon ding isang napakalaking underground command center malapit sa Kozlinsky.
Ang Grand Kremlin Palace hindi lamang nagsisilbi bilang pangunahing tirahan ng Pangulo ng Russian Federation, kundi ito rin ang sentro kung saan magkasalungat ang marami sa mga lihim na pasilidad at tunnel ni Putin. Ang mga iba pang Kremlin ni Putin sa Estados Unidos at sa Rusya ay naglaan ng malaking halaga para sa pagtatayo ng mga underground na kuta bilang isang uri ng assurance laban sa di maisip tulad ng isang nuclear na digmaan, apokalipsis at iba pa. Sa US, meron tayong Cheyenne Mountain Complex na itinayo sa bundok ng Colorado. At hindi natin pwedeng hindi banggitin ang Raven Rock Mountain Complex na nagpapatupad ng kanilang mga operasyon sa ilalim ng lupa sa Pennsylvania. Hindi isang exempt sa aspetong ito si Putin. Sa Russia, laging may mga chismis na kumakalat tungkol sa posibilidad ni Vladimir Putin na magkaroon ng kanyang sariling silungan sa ilalim ng Ural Mountains, lalo na sa ilalim ng Yamantau Mountain. Kaya paano itong misteryosong bunker? Ito akin nang ipapaliwanag. Ang Yamantau Mountain ay isang misteryosong kuta nasa ilalim ng 3,000 paa ng bato na pangunahing binubuo ng kwarsa. Hindi ito isang karaniwang bundok. Ito ay isang napakalaking kompleks na, ayon sa mga ulat, kumakalat sa isang napakalawak na lugar tulad ng Washington, D.C. sa loob ng Beltway, na may kabuuan ng humigit kumulang 400 square miles ng nakatagong misteryo. At dito nga, nagiging mas nakakaakit ang kwento. Ang napakalaki atang istruktura na ito ay napakapalabang nakabaon sa Mezgoria, isang saradong lungsod sa Russia. At ang salitang sarado ay nangangahulugan ng eksklusibo. Tanging ang mga pinili lamang ang may permiso na mamuhay at magtrabaho sa lihim na kanlungan na ito. Kaya kung plano mo na bumisita, swerte sa iyo dahil ang mga eroplano ng Rusya ay nagtakda ng isang hangganan ng ere sa itaas ng bundok. At hindi madali ang pagpunta roon gamit ang paa. May mga chismis na ito ay isang lugar ng patuloy na pamahalaan, isang plano B para sa mga pangunahing leader ng Russia sakaling magkaroon ng mahalagang krisis. Maaari itong ituring bilang ang bersyon ng Ruso ng komplikadong bundok ng Raven Rock, ang ilalim na tirahan ng militar ng US. Ang kakaibahan, ang Rusya ay matagal nang nagpapanatili ng kumpletong lihim tungkol dito. Ang konstruksyon ay naging paksa ng malalaking spekulasyon noong 1996 na may mga autoridad na nagbibigay ng iba't ibang paliwanag. Maaaring ito ay isang lugar ng pagmimina, isang kayamanan, isang malawak na imbakan ng pagkain, isang imbakan ng nuklear na labis, o kahit na isang matalinong bunker para sa leader ng Rusya sa kaso ng isang nuclear Armageddon. Nagbibigay katwiran pa si Seth Baum, Pangulo ng Global Catastrophic Risk Institute, na hindi nakakagulat na mayroon ang Rusya ng isang yungib sa isang bundok tulad ng US. Nakibahagi rin ng higit pang impormasyon si Tom Davis, Associate Professor ng Heograpiya, tungkol sa posibleng silungan sa ilalim ng lupa ni Putin. Itinuturo niya na ang mga bundok ng Urals ay bahagi ng nuklear na ari-arian ni Putin sa pagpasok ng mahigpit na ugnayan ng Rusya sa rehiyon sa buong kasaysayan. Sa katunayan, may mga tanda na nag-imbak ang Rusya ng mga bunyag at silungan sa Urals sa panahon ng Cold War, na nagtatatag ng isang lohikal na pagpili para sa silungan ni Putin. Sa panahong ito, may iskemang pinaikli ng mga industriya patungo sa silangan ng Urals sa panahon ng Operasyon Barbarossa, at ayon kay Davis, maaring umasa ang presidente ng Rusya sa isang malawak na network ng mga bunyag na nuklear at militar na pasilidad mula sa Cold War. Tinuturing na isa sa mga pangunahing lokasyon sa estratehiya ng geopolitika ng Rusya ang bundok ng Ural. Gayunpaman, may isa pang ilalim na pasilidad na nagtamo ng maraming kritisismo nitong nakaraang mga taon. Tila may mahaba at masalimuot na labirinto ng mga tunel na lihim sa ilalim ng kanyang tirahan sa palasyo ng Dagat Itim si Putin.
Ito ay hindi mga karaniwang tunel, kundi isang lihim na network na matatagpuan sa mga Fimcomte Metro sa ilalim ng palasyo ng Gelendzhik patungo sa isang misteryosong bunker. Ayon sa ulat ng Business Insider, isinaayos ni Putin ang pagtatayo ng matagal ng pakana na pasilidad sa ilalim ng lupa mahigit isang dekada na ang nakalipas na inaasahan ang mga pangyayari tulad ng pagsakop ng Crimea noong 2014. Habang kasalukuyang nakikilahok sa mga pampublikong diplomasya na negosasyon sa likod ng kamera, siya ay nag-aayos para sa hindi inaasahan. Ang mga sikyo na ito ay ang katiyakan ni Putin laban sa posibleng mga revolusyon o armadong tunggalian. Ang palasyo na nagkakahalaga ng $1.3 billion na matatagpuan sa isang bangin na may tanawin sa dagat itim ay isang komprehensibong struktura na may sukat na 190,000 talampakan kuwadrado. Nakalagyan ng iba't ibang mga marangyang pasilidad tulad ng simbahan, isang tagayan, isang kasilyo at kahit na isang skating rink sa yelo. Ang palasyo ay protektado ng 17,000 acres na kagubatan, nagtatayo ng isang atmosfera ng kuta. Ilagay ang isang espesyal na zone ng paghiwalay ng himpapawid at makakakuha ka ng isang lugar na halos hindi konektado. Tingnan natin ngayon ang mga plano ng palasyo upang mas maunawaan ang tinatawag na escape point ni Putin. Noong 2010, inilabas ng Metro Style, isang dating kontratista ng Russia na ngayon napawi na ang detalyadong mga mapa ng lugar na naglalantad ng komplikadong network ng mga siko sa kanilang website. Ang mga mapa na ito na nagpapakita ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay maaaring tingnan ng publiko hanggang sa ito ay isara noong 2016. Ayon sa kanila, sa pamamahala ni Putin, ang mga siko ay lubos na seryoso. Dalawa dito na may sukat na mga 40 at 60 metro ay nag-aalok ng humigit kumulang na 16,900 talampakan kuwadrado ng potensyal na tirahan. Bomba-proof, walang duda, saklaw ng makapal na konkreto, handa ang mga siko na ito para sa anumang sitwasyon. Supply ng ligtas na tubig, tiyak. Ventilasyon, walang duda. Mga mahahabang kable upang panatilihin ang mga VIP occupant ng mga araw o linggo, tiyak. Sa mahusay na disenyo ng tirahan na ito, isang elevator shaft ang kumokonekta sa komplekso sa dalawang tunnel. Ang mas mababang tunnel ay may isang daan patungo sa beach, kasama ang mga rack ng kable na nagpapahiwatig ng pagkakalagay upang magdala ng kuryente, ilaw, at mga fiber optic cable patungo sa sentro ng komando. Ang nagpapaliwanag sa konfigurasyong ito ng mas nakasisindak ay hindi ito isang karaniwang tirahan na pinansyalan ng pamahalaan, kundi isang pribadong pamumuhunan ni Putin. Tila siya ay nagbablueprint ng mga long-term strategies, una nang nakikita ang mga banta at nagtatayo ng mga silungan o mga escape route. At ngayon, pag-uusapan natin ang Remenki, ang pinakahuling Kremlin sa ilalim ng lupa sa Moscow, nakilala rin bilang Remenki 43. Noong dekada ng 1970, lihim na itinayo ng mga Ruso ang malalim na mga bunker sa ilalim ng lupa sa likod ng distritong ito. Ang mga nasabing mga bunker nakapusod sa misteryo, mga lihim na entrance, at pati na isang lumang abandoned na plantang gawa sa konkreto ay naging paksa ng mga alamat. Babalik tayo sa dekada ng 1950, noong iniisip ng mga Soviet na ilipat ang mga mataas na opisyal ng pamahalaan at militar sa Remenki. Bagamat hindi natupad ang plano, naisip ang plano B na mag-develop ng isang masalimuot na network ng mga interconnecting at matalinong nakakubli na mga bunker sa ilalim ng fasad ng plantang gawa sa konkreto. Sa dekada ng 1970, ang mga bunker sa ilalim ng lupa ay handa na, nagpapanggap bilang simpleng mga garahe. Nang lumabas ang mga dokumentong sekreto, ipinakita ang katotohanan na nagpapakita ng mga bunker na umabot hanggang 129 metro sa ilalim ng lupa.
Noong 1992, iniulat ng magasin ng Time ang impormasyon tungkol sa mga bunker na ito. Sinasabi na may hindi nakikilalang ahente ng KGB na sangkot sa kanilang konstruksyon. Inaakala may kakayahan ng mga bunker na pansamantalang matuluyan ng 15,000 hanggang 17,000 katao. May sariling planta ng kuryente, malaking tambak ng pagkain, tubig, krudo at iba't ibang kagamitan. Mayroon din silang bakery at workshop para sa mga sasakyan. Na-install ang advanced filtration systems at air conditioning, kasama ang isang waste recycling unit. Kasama rin sa mga bunker ang isang communication center, gym at maliit na pool. Ayon sa panayam ng agenteng KGB sa Time, maaaring manirahan ng mga residente sa mga bunker na ito hanggang sa 30 taon. Kung ang tunay ay nakakagulantang ay ang katotohanan na ang network ng mga bunker sa lugar ng Remenki ay umaabot hanggang sa isang malalim na underground command post na hindi pa nakikita ng mundo. Ang postong ito ay konektado sa iba't ibang mga iba sa Moscow at sa paligid nito, kasama ang ilalim ng Kremlin, ang headquarters ng Russian Armed Forces at Ministry of Defense. Ang mga koneksyon na ito ay na-establish sa pamamagitan ng isang lihim na subway line at isang clandestine network ng tunnels na kilala bilang Metro 2. Gayunpaman, sa pagbagsak ng Soviet Union, ang pagmamantini ng mga bunker na ito ay natapos rin. Ito ang wakas ng video ngayon. Kung nais mong manood ng higit pang kahanga-hangang nilalaman tulad nito, i-click ang isa sa mga video sa iyong screen at magkikita-kita tayo doon.